Sa pelikulang Bloody Crayons, may isang eksena na hindi madaling makalimutan. Isang confrontation na puno ng tensyon, sigawan at takutan sa loob ng isang lumang villa. Habang umiikot ang kamera, makikita ang mga karakter na unti-unting nababaliw sa paranoia at takot. Pero ayon sa ilang taong naroon mismo sa set, may mas malalim at mas nakakatakot na kwento na hindi na isinama sa final cut ng pelikula. Sa kalagitnaan ng shooting, may mga pagkakataon na biglang lumalamig ang paligid. Isang lamig na hindi kayang ipaliwanag ng air conditioning o ng panahon. May mga ilaw na kusa na lang kumikislap kahit walang sira ang wiring. At sa mga sandaling tahimik ang buong set, may pakiramdam na parang may nagmamasid mula sa dilim ng mga pasilyo. Hindi ito bahagi ng script. Hindi ito direksyon ng direktor, pero ramdam ito ng halos lahat ng crew. May mga eksena pangaraw na kinailangang ulitin dahil may ibang bagay na nahagip ng kamera, mga aninong hindi naman dapat naroon. Sa likod ng bawat sigaw at takbuhan na nakikita natin sa pelikula, may isa pang kwento na mas tahimik, pero mas totoo. Isang kwento ng takot na hindi na kailangang i-acting dahil kusa itong nagpaparamdam. At dito, nagsisimula ang tanong. Ang villa ba na ginamit sa pelikula ay isa lang bang set? O isa itong lugar na matagal nang may sariling kwento ng kababalaghan? Naghihintay lamang na muling magising? Bago pa man ito naging pangunahing lokasyon ng Bloody Crayons noong 2017, ang nasabing villa sa Batangas ay matagal nang kilala sa mga lokal bilang isang lugar na dapat iwasan, lalo na kapag sumasapit ang dilim. Itinayo umano ito noong unang bahagi ng dekada, 1900 sa panahon kung kailan laganap pa ang impluwensya ng mga pamilyang mayayaman na may dugong Espanyol. Ayon sa mga kwento ng matatanda sa lugar, ang villa ay dating pag-aari ng isang prominenteng pamilya na kilala sa kanilang kayamanan at impluwensya sa probinsya. Ngunit sa kabila ng marangyang istruktura nito, matataas na kisame, malalawak na bintana at detalyadong kahoy na hagdan, may bahid umano ito ng trahedya. Sinasabing may sunod-sunod na hindi maipaliwanag na pagkamatay ang naganap sa loob ng bahay. Kabilang na ang isang batang miyembro ng pamilya na natagpo ang wala ng buhay sa mismong kwarto na kalaunan ay ginamit bilang filming location. Pagsapit ng dekada 70, tuluyan nang iniwan ang villa at mula noon ay hindi na ito tinirhan muli. May mga caretaker na nagtangkang magbantay dito, ngunit karamihan sa kanila ay hindi tumatagal. Umaalis matapos makaranas ng kakaibang ingay, mga yabag sa gabi at pakiramdam na hindi sila nag-iisa. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nilamon ng katahimikan at takot ang lugar hanggang sa ito'y tuluyang naging bahagi ng lokal na alamat. Kaya nang piliin ito bilang shooting location ng isang horror film, maraming residente ang nagtanong, bakit sa lahat ng lugar? Dito pa. At marahil, iyon na rin ang simula ng isang mas malalim na misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang nabubunyag. Habang tumatagal ang shooting ng Bloody Crayons, unti-unting nagbago ang pakiramdam sa loob ng villa. Parang may isang presensya na hindi nakikita pero ramdam na ramdam ng lahat. Sa araw, tila normal ang lahat. Pero pagsapit ng dapit hapon, ibang klaseng katahimikan ang bumabalot sa buong lugar. Isang katahimikan na parang may hinihintay. Ayon sa ilang crew members, may mga sandaling habang nakatutok sila sa monitor, may biglang dadaan na anino sa likod ng aktor. Pero kapag titingin sila sa mismong set, walang tao. May isang insidente pangaraw kung saan malinaw na nahagip sa kamera ang isang batang nakatayo sa dulo ng hallway, nakaputi, nakayuko, at hindi gumagalaw. Ang mas nakakatakot, wala namang batang kasama sa eksenang iyon. Wala sa script. Wala sa call sheet. Pero nandoon siya at malinaw na malinaw sa playback. Sa ikalawang palapag ng villa, may kwento ng isang white lady na madalas makita sa balcony. Nakatingin lang sa kawalan, parang may hinihintay na hindi na darating.
Ilang beses na raw itong nakita ng mga staff, lalo na kapag gabi na at tapos na ang shoot. May isang cameraman ang nagkwento, napansin niya sa peripheral vision niya ang isang babaeng nakatayo sa taas. Nang lingunin niya, wala na. Pero nang i-check niya ang camera na nakaharap sa parehong direksyon, nandoon pa rin ang figure, nakatitig diretso sa lente, hindi gumagalaw at tila nakangiti. Kasabay nito, may mga naririnig din silang mahihinang yabag sa itaas. Dahan-dahan, parang may batang naglalakad ng nakapaa sa kahoy na sahig. Minsan, may kasamang mahinang tawa, isang tunog na hindi mo alam kung masaya o may ibang ibig sabihin. May mga pagkakataon din na habang nasa kalagitnaan ng eksena ang mga artista, bigla na lang silang titigil, hindi dahil nakalimutan nila ang linya, kundi dahil may narinig silang bulong. Isang pabulong na halos hindi maintindihan, pero sapat para magdulot ng matinding takot. Lumabas ka, tumingin ka. Mga salitang hindi naman bahagi ng script, pero malinaw na naririnig ng ilan. At sa tuwing mangyayari ito, biglang lalamig ang paligid, isang lamig na tumatagos sa balat, parang may humahawak sa batok mo mula sa likod. Ang ilaw na dati maliwanag ay nagiging maputla, at ang mga anino sa dingding ay tila gumagalaw kahit walang pinagmumulan. Habang papalalim ang gabi, mas nagiging aktibo ang mga hindi maipaliwanag. May mga eksenang kinailangang ulitin ng ilang beses dahil may extra presence na lumilitaw sa frame. Mga hugis na hindi makilala pero malinaw na hindi tao. Ang iba sa crew ay tumangging pumasok mag-isa sa loob ng villa, lalo na sa mga kwarto sa itaas kung saan sinasabing doon naganap ang trahedya noong unang panahon. May isang production assistant ang naglakas loob na mag-isa sa hallway para kumuha ng gamit. Pero bumalik siyang nanginginig, maputla at halos hindi makapagsalita. Ang sabi niya, may nakita siyang batang nakaupo sa sahig, naglalaro ng kung ano. Pero nang lumapit siya, dahan-dahan itong tumingala. At doon niya napansin na wala itong mukha. Sa bawat araw ng shooting, mas lalong lumilinaw sa mga naroroon na ang villa ay hindi lang basta isang lokasyon. Isa itong lugar na may sariling kwento, isang kwentong hindi pa tapos at tila gustong marinig. At habang ang mga artista ay umaarte sa harap ng kamera, may iba ring mga nilalang na tila nakikisabay, tahimik, mapagmasid, at naghihintay ng tamang sandali para magpakita. Sa puntong iyon, hindi na malinaw kung alin ang scripted na takot at alin ang totoo. Dahil sa loob ng villa na iyon, may mga bagay na hindi mo kailangang makita para maramdaman, at kapag naramdaman mo na, maaaring huli na ang lahat.